Una sa lahat, ang babaeng yan na akala mo'y nurse sa isang ospital, acting lang pala. Sa pool sa video ang isinilid niya sa bag, na isa pa lang, kapapanganak lang na sanggol. Ang nanay ng bata hindi magkanda-ugaga kung saan hahagilapin ang kinidnap niyang anak. Ang buong detalye kaugnay niyan, alamin maya-maya lang. Magandang gabi Pilipinas, sa Frontline tonight. 6 patay at 7 kritikal nang bumangga sa puno ang sinasakyan nilang van sa Naik, Cavite. Isa pang van sa Cavite pa rin na UP matapos salpukin ng truck. Sa pambihira at makasaysayang pagkakataon, pinayagan ng Amerika na mag-landing sa kanilang barko ang aircraft ng Pilipinas na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Habang ang China, mag-isang nagkasa ng sariling maritime patrol. Shabu, nabisto sa panty liner ng babaeng tinangkang magpuslit ng droga sa kulungan sa Butuan City. Scammer na nagpapatakbo ng bogus na wedding dress business sa Australia, mahigit 70 bride ang naloko. Akusadong sesentensyahan sa kasong pambugbog, biglang sinunggaban ang mismong hukom. At ang back-to-back na comeback ng mga bigating K-pop artists. Nakatulog daw ang driver ng van na sumalpok sa puno sa Naik, Cavite. Dahil dyan, 6 patay at 7 ang kritikal. Yan at iba pang aksidente sa kalsada sa Frontline Report ni Brian Basa. UP ang harapang bahagi ng van na ito nang sumalpok sa puno ng akasya sa Governor's Drive, Barangay Sabang, Naik, Cavite nang datnan ng mga otoridad madaling araw kahapon. Ang driver, duguan at walang malay habang nakaipit pa sa harapang bahagi ng sasakyan. Batay sa pagsisiyasat, binabagtas ng van na may 15 sakay ang Governor's Drive nang makatulog ang driver at sumalpok sa puno. Galing daw silang reunion sa Bicol at pabalik na sana ng Cavite. Dead on the spot ang 5 pasahero. Namatay rin kalauna ng driver habang kritikal ang 9 na iba pa. Ayon sa Naik Police, takaw aksidente ang highway kaya may paalala sila sa mga motorista. Kakatapos lang po ng ng holidays. Of course, galing po sa bakasyon, galing sa probinsya yung ating mga mamamayan. Kung inaantok, kung hindi na po talaga kayang magmaneho, pwede po silang tumabi at magpahinga muna. Sa kalapit bayan naman na Kawit, halos mayupi ang van na ito nang masalpok naman ng isang trailer truck. Basag-basag ang salamin sa kaliwang bahagi ng van. Alauna ng madaling araw kanina nang magkasalubong ang dalawang sasakyan sa intersection sa kanto ng Centennial Highway at Advincula Road sa barangay Magdalog, Putol. Hindi bababa sa 10 ang sugatan sa aksidente. Sunog naman ang loob at labas ng pampasaherong multi-cab jeep na ito sa Lipa City. Nakaparada lang ang jeep sa ika-4 na palapag ng parking area sa palengke nang magliyab ito alas 10:30 kaninang umaga. Sa paunang investigasyon ng Bureau of Fire Protection, faulty electrical wiring ang sanhi ng sunog ng sasakyan. Sa Pagbilao, Quezon naman, UP ang harapang bahagi ng kotseng ito matapos sumalpok sa tren ng PNR sa bahagi ng Barangay Daungan kaninang alas 4 ng hapon. Sa kabila raw ng malakas na busina ng papalapit na tren, nagtuloy-tuloy pa rin ang kotse sa daraanan. Nagkasundo naman ng 2 panig na hindi na magkasuhan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Ni-level up ang joint patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Pero ang China hindi nagpadaig at nagsagawa ng sarili nitong maritime patrol. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Sa isang pambihirang pagkakataon, lumapag ang 2 helicopter ng Pilipinas sa isang US Navy aircraft carrier na USS Carl Vinson. Ang multi-purpose naval helicopter na Augusta West Wind ng Philippine Navy ang isa sa nakalapag dito.
Hindi karaniwang pinapayagan ang paglanding ng air assets ng ibang bansa sa aircraft carrier ng Amerika. Pero pinahintulutan ito ngayon bilang bahagi ng joint exercises ng Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command. Kasunod ito ng ikalawang Maritime Cooperative Activity o ang Joint Patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Sa deck ng barko, pinakita ng US troops sa ating AFP ang launching at recovery ng fighter jets. Ito yung pagpapa-takeoff o pagpapalanding ng aircraft sa USS Carl Vinson. Kaya ng barko ang sabay-sabay na pag-alis at pagdating ng hanggang 16 na jets. Bukod sa paglapag ng ating air asset sa USS Carl Vinson, may ilan pang barko ang US Navy na kasama sa patrolya. Kung tawagin sila ay Carrier Strike Group 1 na kasabayang naglayag ng vessels ng Philippine Navy. Ang aktibidad na ito layong isulong ang freedom of navigation at patuloy na maigiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa mga barko naman ng Pilipinas na kasama sa Joint Patrol, nagsanay rin ang pagpapalipad ng mga helicopter gaya ng ginawa sa sinasakyan ng News 5 na BRP Ramon Alcazar. Angkop ito sa mga sitwasyong mangangailangan mag-transport ng personnel, medical emergencies at paghahatid ng supplies. Sa pagpapatuloy ng Joint Patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, nagsagawa rin ng sariling maritime patrols ang China sa South China Sea na tinatapatan ng unang araw ng Philippine at US Joint Patrol kahapon. Walang detalyeng ibinigay kaugnay niya ng Chinese government kung saang bahagi ikinasa ang exercise ng kanilang naval at air forces. Pero namataan ng warships ng China na Chinese Destroyer 174 at Chinese Frigate 570 malapit sa Joint Operations Area ng US at Philippine Joint Patrols. Ni-radio challenge siya ng Pilipinas pero dinedma lang ito ng China. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Palaisipan pa rin kung nakapasok na ba sa Pilipinas ang mga investigador ng International Criminal Court. Kung totoo man yan, walang nakikitang masama ang isang senador. Pero giit naman ng isa, dapat silang palayasin sa bansa. Narito ang aking report. My point is, ano sama nun? So what? Ito ang tingin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kung totoong nasa Pilipinas sa mga taga-International Criminal Court para ito sa kanilang investigasyon sa drug war ng nagdaang Duterte administration. Kung totoo ito, sinabi ni Pimentel na dapat makipag-ugnayan sa gobyerno ang ICC investigators. What kind of an investigation is that na hindi mo kinakausap yung government of the state where you are investigating? Then dapat kausapin nilang Commission on Human Rights, di ba? On human rights complaints. So impossible na hindi sila maramdaman if they are doing an honest to goodness investigation. Kung walang ganyan, that looks like wala pa sila rito. Hindi kumbinsido si Senador Bato de la Rosa na nakapasok na rito ang ICC. Si de la Rosa ang PNP chief ng Duterte administration. Singtatag daw kasi ng Bato ang pangako sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi papapasukin ng ICC investigators dito sa bansa. Naniniwala ko sa Pangulo, yung buo yung tiwala ko sa kanya sa sinabi niya sa akin about ICC. As of now, until now, buong-buo pa rin yung aking paniniwala sa kanya. Na hindi niya papapasukin yung ICC. Oras daw na makumpirmang nasa bansa na nga ang ICC investigators at hindi sila nagpaalam o hindi sila binigyan ng authorization ng gobyerno, ire-request daw ni De La Rosa sa DOJ na ipa-deport sila. Para na tayong g***go ng mga tao na yan. Dapat they should be declared as undesirable aliens by the Bureau of Immigration at once. Kung may go signal naman daw ang gobyerno, handa si De La Rosa at hindi siya nag-aalala sa investigasyon. Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, malalaman daw ng Bureau of Immigration kung may nakapasok na taga-ICC sa bansa. Nananatili rin daw ang posisyon ng gobyerno na wala silang tungkuling makipagtulungan sa ICC. Hindi umubra ang diskarte ng isang babaeng nagtangkang magpuslit ng droga sa loob ng kulungan sa Butuan City. Ang suspect, itinago ang shabu sa panty liner. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Kalaboso ang 49 anyos sa si alias Vicky matapos makuhanan ng iligal na droga sa Butuan City. Itong Martes nang pumunta siya sa Butuan City Jail para sana dalawin ang kanyang live-in partner na nakulong. Pero hindi na yan nangyari dahil sa inspection pa lang. Si Vicky hinarang na. Nabisto kasi ang dala niyang shabu na itinago sa panty liner.
Nung chinecheck po yung gamit na yon, siya po siyang panty liner. Na-recover siya na isang panty liner and then doon sa may gilid, parang binutasan. Tapos doon pinasok yung shabu. Halos 1 gramong shabu ang nakumpiska kay alias Vicky na nagnegatibo sa drug test. Kinasuhan siya ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa kabila ng mga ganyang insidente. Sa datos ng Presidential Communications Office, mahigit 27,000 barangay sa buong Pilipinas ang drug-free na. Higit 10 bilyong piso naman ang kabuuang halaga ng illegal na drogang nasabat noong nakaraang taon. Base sa report ng PNP, sa higit 40 anti-drug operations, naaresto ang nasa 56,000 suspect. Nakapagpatayo naman ng higit 500 community-based drug rehabilitation programs sa bansa. Plano raw ng gobyerno na mabawasan ng 10% ang target listed drug personalities pagdating ng 2028. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Karumal-dumal na krimen naman ang sinapit ng 2 dalagang pinatay sa saksak sa Davao City. Ang suspect, nagawa raw ang krimen dahil lang naingayan sa mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Pasado alas 6 kaninang umaga, tumambad sa mga pulis ang bangkay ng 2 babae sa isang bahay sa Purok 1, Barangay 2A sa Davao City. Tad-tad sila ng saksak habang ang isa ay walang damit mang itaas. Kinilala ang mga biktima na sina Jessel, 15 anyos, at Cora Ansagit, 20 anyos. Ayon sa mga kapitbahay, wala silang napansin na may gulo sa tinitirhan ng 2 dalaga na kakalipat lang sa lugar. Pero nagulat sila na may biglang sumigaw na babae. Ang suspect sa pananaksak, kinausap pa raw sila bago tuluyang tumakas. Bumaba ang suspect. Sinabihan niya ako na tumawag ng 911 kasi patay na sila. Yun ang sabi niya. Hindi ako makapaniwala kasi wala siyang dalang kutsilyo at wala din siyang mga bakas ng dugo sa damit niya. Natukoy ang suspect na si Marshall Gonzales, 52 anyos. Ayon sa mga otoridad, nangungupahan si Gonzales sa bahay kung saan nangyari ang krimen. Ilang beses na rin daw nakikita ng mga kapitbahay na nagdadala ng mga babae ang suspect sa inuupahan niyang bahay. Huling araw na pinatuloy nito sa bahay ay ang 2 babaeng pinatay sa saksak. Hindi pa rin nare-recover ng mga otoridad ang kutsilyong ginamit sa pagpatay. Naniniwala ang mga pulis na dala ito ng suspect ng tumakas. Kinakandakan natin ng investigation, sir. Ano yung rason talaga bakit pinatay niya yung 2? Sa uli, naaresto ang suspect na mahaharap sa reklamong murder. May magdala sila uyab nila doon. Magdadala sila ng kanilang boyfriend doon at napakaingay lalo na pag madaling araw. Sinisita ko sila pero nagagalit. Sa sobra kong inis sa kanila, pag akyat ko sa kanilang kwarto, hindi ko na maintindihan yung sarili ko. Pagtingin ko sa kanila, nakabukas ang pinto, natutulog sila. Pumasok ako sa kabilang kwarto at kinuha ko ang kutsilyo. Nakainom din ako kinagabihan. Nasa punerarya na ang labi ng 2 biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Ihanda po ang budget. Nakaamba kasing magtaas ang presyo ng bigas sa loob ng 2 buwan. Ngayong linggo pa nga lang 2 piso kada kilo raw ang imamahal. Nasa frontline ng balitang yan si Shyla Francisco. Hanggang 2 piso kada kilong dagdag singil sa bigas ang salubong sa mga consumer sa linggong ito. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ang taas presyo ay bunsod ng limitadong supply lalo't tapos na ang anihan. Kaya ang presyohan daw ng well-milled rice, posibleng maglaro sa 54 hanggang 56 pesos kada kilo. Ngayon pa nga lang, ilang pamilihan na ang nagpatupad ng taas presyo. May konting ani na naiwan ngayon. Pero siyempre yung price, mas mataas yung pagbili. So agawan yung local na palay na binibili ngayon. Ang tingin natin by February, tataas pa ng konti dun sa presyo. We hope na hindi umabot ng 60 pesos yung delivered price. Dagdag problema yan sa mga mamimili at tindero, lalo't hindi na raw bumaba ang presyo ng bigas simula pa nung 1 taon. Kaya pati ang budget nila, paubos na rin. Dati everyday kami namamalengke, para ngayon talagang pili na lang eh. Mga 2 beses na lang sa 1 linggo. Tingin ng SINAG, katapusan pa ng Marso bababa ang presyo kung kailan magsisimula ulit ang anihan. May inaasahan mang higit 250,000 metriko toneladang imported rice, mahal din daw ang presyuhan sa international market. Ganito rin ang pananaw ng Department of Agriculture.
cannot expect na talagang bababa ng mababa yung presyo. Waiting tayo ng harvest natin ng March, April. Pagdating uli ng harvest natin ng dry season, dyan, dahil marami na uling palay, naturally bababa yung farm gate. Malaking tulong daw ang inilang 30.8 billion peso budget sa National Rice Program ngayong 2024 para tiyaking hindi maapektuhan ng El Nino ang aanihing palay sa Marso. Sakali naman daw na patuloy na tumaas ang presyo, handa ang DA na magpatupad ng suggested retail price. Pero kukonsultahin muna ang mga magsasaka kung ano ang angkop na presyo bago ito ipatupad. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Total blackout sa ilang lugar sa Western Visayas. Ang iba nga sa plaza na natutulog. Pati ekonomiya tila natutulog din lalo't kalahating bilyong piso ang nalulugi kada araw dahil sa brownout. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Pero sa subong hasta lang tayo stress ha. Sandamakmak na cellphone at sala sa labat ng mga kable. Ganyan ang eksena sa mga kubo na ito sa tabing dagat sa Barangay Kalaparan, Iloilo City. Dahil sa power outage sa lungsod, sa solar power kumakapit ang mga residente. Gaya ni Nonoy na nagpalibre ng charging ng gadget sa kanyang mga kapitbahay. Total blackout kasi ma'am eh. Libre po yung wifi para makontak nila yung mga kamag-anak nila. Alas 2 nitong Martes pa nawala ng kuryente sa Iloilo at iba pang lugar sa Western Visayas. Kagabi naibalik na ang kuryente sa ilang lugar pero rotational o kada 6 na oras nagba-brownout ulit. May ilang residente nga ang napilitang matulog sa plaza. Ang klase sa mga paaralan sa lungsod, kanselado na sa lahat ng antas. Apektado na rin ang mga negosyo. Ayon sa LGU, nasa 400 to 500 million pesos daw ang nalulugi kada araw dahil sa power interruptions. Matinding pasakit daw ito para sa mga residente. Kaya mismong si Iloilo City Mayor Jerry Treñas, mainit na ang ulo, lalo na sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. They were not even giving us updates until DOE ordered them to give updates. Talagang feeling entitled. Your message to NGCP, sir? You're a lot of I am asking the Department of Energy, the ERC, and the Office of the President to use whatever remedial powers they have under their mandate to compel NGCP to make the necessary improvements. Ayon naman sa NGCP, patuloy naman daw ang ginagawa nilang investigasyon at pagsisikap para maibalik ang supply ng kuryente. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission. Pero nakasalalay pa rin daw ito sa pagbabalik operasyon ng 2 pumalyang planta, pati ng isa pang planta na naka-maintenance shutdown. Inaantay talaga namin yung report ng mga power plants, especially the biggest one of the 3 that went on unplanned or emergency shutdown. Pero wala pang silang naibibigay na Nakatakda namang maghain ng resolusyon ng ilang senador para imbestigahan at mapanagot ang mga nasa likod ng power outage sa Panay Island. Nakahanda naman daw ang NGCP sa investigasyon ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Paulit-ulit na ang paalala pero paulit-ulit ding may mga lumalabag sa pagdaan sa EDSA busway. Kanya-kanya silang palusot at meron pang napaiyak pero di pa rin pinalusot. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Patuloy ang ginagawang panghuhuli ng MMDA sa mga violator na dumaraan sa EDSA busway. Sa higit 1 oras pa lang ng operasyon, ay nasa 44 ang nahuli. Karamihan sa kanila ay mga motor. Unang huli ang isang SUV driver. Nagbaka sakali lang, nagmamadali lang. Mamadali lang, pasensya. Ang isa namang ito, nagpakilalang kagawad sa Quezon City. Depensa niya, nagmamadali siya at nag-overtake lang naman daw siya. Galing kasi ko sa MMDA. May pinalo ako kong committee. Kagawad kasi ako. May pinalo ako sa mga illegal obstruction. Nagmamadali ako, may kausap ako, nahabol ko ito. Ngayon, kaya nagulat naman ako. Sa gilid lang naman ako dumadaan. Baka ako, hindi naman masama.
Ang isa naman napaiyak na. Nagmamadali daw siya dahil nadisgrasya ang kanyang pamangkin at magdadala lang daw siya ng pera. Pamangkin ko kasi na-disgrasya po. Dito lang po ako sa gilid, construction workers lang po ako, sir. Tinuluyan pa rin sila ng MMDA at hindi pinalusot. Sa dami po kasi na nagwa-violate, we've already heard so many reasons na yung iba dyan nagmamadali, may emergency, yung iba dyan na gusto lang pumunta ng CR. So, kung lahat po ito pagbibigyan natin, there's no kumbaga there's no sense of sa pagpapatupad nitong batas natin, which is hindi po tama 'yon. Dahil kailangan natin ipatupad ang batas ng tama at fair and square. Ang mga nahuling lumabag ay may kaukulang multa na naglalaro sa 5,000 piso hanggang 30,000 pesos depende kung ilang beses nang nahuli. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Susunod, akusado, uminit ang ulo at sinugod ang hukom na sisentensya sa kanya. Sa pulsa video, babaeng nagkunwaring nurse, kidnapper pala, sanggol, isinilid niya sa bag. At music icon Britney Spears, hindi na raw babalik sa music industry. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Bumaba ang bilang na nagkakasakit ng COVID-19 nitong holiday season ayon sa Department of Health. Pagkatapos ng Pasko hanggang bagong taon, bumaba ng 10% ang mga kaso. 1% dyan ang kritikal ang kondisyon. Noong Nobyembre hanggang Disyembre, maluwag din sa mga ospital. Pero sa Metro Manila, 19.9% ang positivity rate nitong January 2. Bumaba na yan kumpara noong sinundang linggo. Pero malayo pa rin ito sa 5% na standard ng World Health Organization para masabing kontrolado ang pagkalat ng COVID. Sa gitna nito, pinabulaanan ng DOH ang kumakalat na impormasyong tumataas ang kaso ng COVID sa Metro Manila. Nagdudulot lang daw ito ng panic at takot sa publiko. There was a fake news na tumataas din ng COVID, but that was posted 2 years ago dahil sa Omicron. It's not recent. Please don't repost something that has no confirmation or validation from health authorities, which is the Department of Health. Mag-face mask. Yan ang isa sa mga paalala sa mga debotong lalahok sa traslasyon. 2 milyon pa naman ang inaasahang makikiisa sa pista ng Nazareno. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Napuno ng mga imahen ng itim na puong Nazareno ang kahabaan ng Carriedo Street sa May Quiapo Church sa Maynila. Para yan sa huling araw ng replica blessing and procession, 5 araw bago ang mismong pista. Maliit man o malaki, pinalamutian ng mga bulaklak ang mga imahen ng puon. May mga nakasasakyan o di kaya'y pasan-pasan ng mga deboto. May pabanda pa ang iba. Paraan daw yan na kanilang pasasalamat sa puon na nila'y tinupad na kanilang mga hiling. Isinagawa ang aktibidad para di na nila isama kanilang mga imahen sa mismong araw ng pista. Lalo't 2 milyon ang inaasahang lalahok sa nagbabalik at traslasyon. Lahat po ng elemento ng nakagisna nating prosesyon ay mangyayari po. Ito po yung nakagisna na nating paghila ng lubid, may pasanan, may pagsalya, may pagpahid ng panyo o tuwalya, at may krus na mahahawakan sa likod ng andas. Para maging maayos ang traslasyon, bawal sumampa ang mga deboto sa mismong andas na babantayan naman ng mga ihos del Nazareno. Pinaghandaan na rin daw ng mga pulis ang posibilidad ng stampede. Ipinakita rin sa amin ang disenyo ng andas kung saan nasa loob ng isang glass box ang poong Nazareno. Paniniguro ng pamunuan ng Quiapo Church, di yan basta-basta mababasag dahil gawa ito sa tempered glass. Makapal na po ito. Kung talaga ho ito ay may sasadya na bumato o kaya ho may humataw ng bakal, dun ho lang ito masisira at mababasag. Pero gayon pa man,
hindi ho mababasag ng tuluyan at maghihiwa-hiwalay ang salamin. Sa kaparehong ruta noong 2020 bago magpandemya, daraan ng traslasyon mula Quirino Grandstand pabalik sa Quiapo Church. Kanina, nagsagawa ang MMDA ng clearing operation sa rutang daraanan ng traslasyon. Nasampulan ang iligal na nakaparadang tricycle, mga nakaharang sa sidewalk at mga kalat sa kalsada. Bukod sa pagsusuot ng face mask, ipatutupad din ang social distancing sa loob at labas ng simbahan. Medyo tumataas po ang bilang ng mga nagkaka-COVID ngayon. Although controlled naman po kahit dito sa lungsod ng Maynila. Maglalagay naman ng LED walls sa paligid ng Quiapo Church. May live stream din online para sa mga hindi makakadalo. Samantala, bukod sa mga first aid station ng mga volunteer organizations, magde-deploy din ng mga ambulansya. Sa ngayon, wala namang namomonitor na banta sa seguridad. Magpapatubad din ng gun ban, liquor ban at firecracker ban, no-fly zone at no-sale zone. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sinunggaban ng isang akusado ang hukom na sasabihin na sana ang kanyang sentensya sa Las Vegas sa Amerika. Narito ang Frontline News Abroad ni Rainiel Pawit. Mr. Redden, is there anything you want to say on your own behalf before I pronounce it? Nagpapaliwanag sa korteng ito sa Las Vegas, Nevada sa Amerika ang akusadong si Deborah Redden. Nahaharap siya sa kasong pambubugbog at nitong January 3, nakatakda siyang sentensyahan. I feel like I shouldn't be sent to prison, but if it's appropriate for you, then you have to do what you have to do. Nagmakaawa si Redden kay Judge Mary Kay Holthus para bigyan siya ng second chance. Pero napag-alaman ng hukom na sandamakmak na pala ang mga kinasangkutang kaso ni Redden. Bukod sa pambubugbog, dati rin siyang nakasuhan ng pagnanakaw at pandoloob sa mga bahay at marami pang iba. Kaya hindi na bumenta ang palusot niya. I appreciate that, but I think it's time that he gets a taste of something else because I just can't with that history. Nang babasahin na ang sentensya, dito na umatake si Redden. Sinunggaban niya si Judge Mary Kay at bumagsak sila sa sahig. To the rescue naman ang staff. Pumapalag naman ang sospek at sinuntok ang umawat hanggang sa siya naman ang pinagsasapak. Maya-maya dumating ang mga pulis at inaresto si Redden. Nagpatunog na rin ang alarm sa korte at nakabangon naman ang hukom. Agad siyang dinala sa paggamutan. Ligtas naman si Judge Mary Kay. Dahil sa nangyari, naunsyami ang pagbibigay ng sentensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Showbiz Tonight na tayo. It's the end of an era para sa American pop star na si Britney Spears. Sa kanyang Instagram post, dininay ni Britney ang mga report na naghahanda siya para sa music comeback. Sinabi ni Britney, "I will never return to the music industry," quote unquote. Say pa ng pop star, nagsusulat na lang daw siya para for fun. Nakapagsulat na raw siya ng mahigit 20 songs para sa iba in the past 2 years. Nag-e-enjoy rin daw si Britney bilang ghostwriter. Itinanggi rin ni Britney ang mga ulat na inilabas ng walang pahintulot ang memoir book niyang The Woman in Me. Sabi pa niya, "I'm so loved and blessed." Tinawag na Princess of Pop si Britney dahil sa kasikatan niya noong late 90s at early 2000s. Ilan sa mga patok niyang kanta ang Oops, I Did It Again, Baby One More Time, Womanizer at marami pang iba. Heto naman ang chika sa mga fans ni Elvis Presley. Magka-comeback ang tinaguriang King of Rock and Roll but make it virtual. Para yan sa Elvis Evolution Virtual Concert. Gagawin yan sa pamamagitan ng Artificial Intelligence o AI at hologram projections ni Elvis. Ayon sa production company na hawak nito, tampok sa virtual concert ang buhay at musika ni Elvis. Sa November ito magsisimula sa London, saka dadalhin sa Las Vegas, Tokyo at Berlin. Patikim pa lang yan sa ating Showbiz Tonight. Diyan lang kayo mga kapatid. Susunod, magsasakang galing sa inuman sa Bolinao, Pangasinan, natagpo ang patay at may saksak.
Bagong panganak na sanggol na kinidnap ng babaeng nagpanggap na nurse, nabawi kaya? At K-pop superstars IU, G-Dragon at Do magka-comeback. Tutok lamang kapatid dito sa Frontline Tonight. Patay na nang matagpuan ng isang magsasaka sa bakanteng lote sa Bolinao, Pangasinan. Martes ng gabi nang huling nakita si Rodolfo Vidal. Base sa investigasyon, galing sa inuman ang biktima. Kinaumagahan, bangkay na siyang nakita ng mga residente. May saksak din siya sa tiyan. Hindi pa tukoy kung sino ang sandarin at kung ano ang motibo sa krimen. Inaalam na rin kung may nakaaway ba ang biktima. Kunwaring nurse pero kidnapper pala ang isang babae sa El Salvador. Nasa pool sa CCTV ang pagdukot niya sa isang sanggol na itinago niya sa bag. Narito ang frontline report ni Eileen Fulgencio. Aakalain mong nurse ang babaeng yan na may bitbit pang sanggol sa ospital na ito sa San Miguel, El Salvador. Pero maya-maya, nilagay na nito ang sanggol sa dala niyang backpack. Nagmamadali at lumilingat pa ito ng tingin sa paligid. Dumaan pa ang isang pasyente, pero hindi niya napansin ang sanggol dahil isinilid ito ng babae sa loob ng kanyang bag saka nagmadaling umalis. Delikado ito lalo't kakapanganak lang ng sanggol. Ang babaeng nasa CCTV na yan, nagpanggap pala na nurse para nakawin ng baby. Sa investigasyon ng mga pulis, pumasok ang babae sa kwarto ng baby at nagkunwaring papakainin lang nito ang sanggol. Pero nang dumating ang totoong nurse, nawala na raw ito. Dito na napagtanto ng nanay nito na dinukot na pala ang kanyang anak. Sa kabutihang palad, nasagip din kinabukasan ng mga otoridad ang sanggol. Walang detalye kung paano siya na-rescue. Pero sa ngayon, balik ospital ang sanggol habang minomonitor ang kanyang kalusugan. Yun nga lang, pinaghahanap pa rin ang babaeng tumangay sa baby. Arestado naman ang dalawa pang nagpanggap nitong magulang. Nangako na rin ng National Civil Police ng El Salvador na masusi nila itong iimbestigahan hanggang sa mahuli ang tumangay sa sanggol. Nagbabalita mula sa Frontline, Eileen Fulgencio, News 5. Abangan, babaeng nanloko ng mahigit 70 bride na pinakakuan niya ng wedding dress, timbog. At ang malupit na comeback ngayong taon ng mga K-pop superstars. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Nag-amok at nanaksak ang isang babae sa loob ng tren sa Tokyo, Japan. 3 lalaki ang kanyang nasugatan. Agad namang naaresto ang suspect sa Akihabara Station bago maghating gabi nitong Miyerkules. Nakatanggap daw sila ng tawag na inatake ng suspect ang mga pasahero gamit ang kutsilyo. Inaalam pa ang kanyang motibo. Walang detalye sa lagay ng mga sinaksak. Bistado naman ang isa umanong scammer na nanloko ng mahigit 70 bride sa Australia. Ang modus ng babaeng suspect, kunwaring meron siyang wedding dress business pero peperahan lang pala ang mga bride. Ibinibenta ng suspect ang mga dress na pina-dry clean lang. Nagbebenta rin siya ng mga peking wedding dress. 2019 pa niya yan ginagawa at ngayong taon lang nabisto. 100,000 Australian dollars ang kabuang halaga ng kanyang na-scam. Pasabog ang 2024 sa K-pop dahil 3 K-pop superstar ang magka-comeback. Kabilang dyan ang actress na si IU. Kinumpirma niya ito sa isa niyang vlog kung saan ni-reveal ni IU na nagre-record na siya ng mga kanta para sa kanyang comeback album. Sa album na ito, inaasahang makaka-collab niya si BTS member V para sa shoot nilang music video noon. Wala pang detalye kung kailan ito ilalabas. Ngayong taon, magka-comeback din si Big Bang member G-Dragon. Kinumpirma yan ng bago niyang agency na Galaxy Corporation matapos maabsuelto si GD sa drug charges. Pero wala pang date kung kailan ang comeback niya. Isa pang babalik si EXO member D.O. Ayon sa isang representative nito, naghahanda na raw si Kyung Soo sa bago niyang album.
na ilalabas sa first half ng taon. Last September lang nang ilabas ni D.O. ang mini album niyang Expectation. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Thursday mga kapatid! Uy, para naman sa ating pabaong pampag-good night, kinaaliwan online ang maternity shoot ng mag-asawa dahil pati si Mister buntis din. Parehong nakalabas ang tiyan ng nanay at tatay sa shoot. Matchy-matchy sila sa damit at buhok. Ayon sa photo studio, habang nasa shoot ang misis, naisip ng mister na nagpanggap na ring o magpanggap na ring buntis. Kaya pinahiram na rin siya ng props. Matapos ang isang buwan, inulit ng mag-asawa ang shoot. Pero this time, kasama na nila ang kanilang bundle of joy. Hanggang dito, hindi pa rin nagpaawat ang tatay dahil umarte siya na para bang siya ang nanganganak. Welcome back. Thank you. Nainitan ka, galing ka sa snow, ah. Actually, malamig naman dito sa studio, so okay Paglabas mo naman. mamaya. O, yun nga. O, at yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mga halagang headlines, balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita sa ngalan ni Edling Gao. Ako po si Mean Los Baños. Magandang gabi.